Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si John S. Lopez, isang mag-aaral mula sa kolehiyo. Nandito ngayon ako sa inyong harapan upang magbigay ng talumpati para sa ating mga minamahal na mga magsasaka na pinamagatan kong pag-asa ay nasa lupa. Tignan niyo ang ating paligid. Ang ganda ng araw, ang lamig ng simoy ng hangin, ang kulay ng lupa na nagbibigay buhay sa atin. Saan man tayo tumingin, ang pinagmulan ng ating lakas, ng ating pagkain, at ng ating kultura ay iisa, ang ating lupa. At sino ang nag-aalaga sa lupang ito? Sila ang ating mga magsasaka. Sila ang ating mga tunay na bayani sa bukid. Pero mga kaibigan, aminin natin, kapag naririnig natin ang salitang magsasaka, ano ang madalas pumapasok sa ating isip? Hindi ba ang pawis, ang sikat ng araw na nakakapasok, ang problema sa utang, at ang mga mababang presyo ng palay o gulay? Kung minsan, ang tingin natin sa pagsasaka ay isang trabaho na walang kinikita. Pero mali po tayo at dapat nating baguhin ang pananaw na iyan. Ako po ay naririto ngayon para magsalita tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lang isang simpleng panalangin. Ang pag-asa ay may kakayahan na baguhin ang ating buhay. At ang pag-asa ng magsasaka ay nakasentro sa tatlong bagay na madaling gawin at madaling intindihin. Dignidad, ang pagbalik ng respeto at sapat na kita sa bawat pagod ng magsasaka. Teknolohiya at kalaman, ang paggamit ng utak at makabagong paraan para lumaki ang kita. Kabataan, ang pag-uwi ng mga anak at apo upang ituloy at pagandahin ang pagsasaka. Kaya't samahan niyo ako at talakayin natin ang bawat haligi na ito na siyang magdadala sa liwanag at pag-asa sa ating mga bukid. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng dignidad? Ang dignidad ay respeto. Ang dignidad ay pagkilala. Dapat nating ibalik ang respeto at sapat na halaga sa bawat butil ng palay, sa bawat gulay, at sa bawat kape na inahanda natin. Ang magsasaka ay hindi dapat tignan bilang isang mahirap na umaasa sa tulong. Sila ay dapat tignan bilang isang eksperto at negosyante na nagpapakain sa buong bayan. Mababa ang presyo. Iyan ang ugat ng lahat. At bakit? Dahil may mga taong nagtaktakda ng presyo na hindi nagpapawis sa bukid. Sila ang mga middlemen o tagapamagitan na siyang kumikita ng malaki halaga habang ang magsasaka ang nagpapasan ng lahat ng hirap at utang. Saan po ang dignidad doon? Wala po. Kaya't ang ating unang pag-asa ay ang pag-alis sa sistema ng panginibabaw ng middleman. Paano? Kailangan nating matuto na magtayo ng mga kooperatiba na matibay, nagkakaisa at tunay na naglilingkod sa mga miyembro. Kapag nagkaisa ang mga magsasaka, sila na ang magtatakda ng presyo. Kapag sama-sama tayo, hindi na tayo madaling dayain. Halimbawa, kung ang nagtatanim ka ng kape, bakit mo ibebenta ang hilaw na bunga sa napakamurang halaga? Bakit? Hindi mo na lang ito ipiprito o iro-roast at gawing pulbos. Mas mataas ang presyo doon. Tayo ang magkakaroon ng dignidad. Kapag tayo mismo ang nagbenta ng produkto na may tatak natin, tayo ang mag-aani ng benepisyo. Kailangan din nating hilingin sa gobyerno sa pinakasimpleng salita na protektahan ang presyo ng ating ani. Dapat mayroon tayong minimum na presyo ng hindi pwedeng ibaba, lalo na sa panahon ng anihan. Ang pagtatrabaho ng matindi ay dapat may katumbas na fair na kita. Hindi dapat matapos ang bawat anihan sa utang. Ulitin po natin. Ang dignidad ay ang pagpili ng maging
negosyante ng iyong produkto. Ito ang pagpili ng hindi na magiging biktima, kundi maghawak ng kapangyarihan sa sarili mong ani. Iyan ang unang pag-asa. Minsan, kapag naririnig natin ang teknolohiya, naiisip natin agad ang mga mamahaling traktora o kagamitan na hindi natin kayang bilhin. Pero mga kaibigan, hindi lang iyon ang teknolohiya. Ang kalaman ay ang pinakamahalagang teknolohiya. Sa simpleng salita, kailangan nating maging matalinong magsasaka. Paggamit ng telepono. Ang telepono ay hindi lang pang Facebook. Pwede nating gamitin ito para malaman ang panahon ng weather forecast. Para malaman kung anong peste ang umaatake at kung kailan ang tamang oras para magtanim. May mga app na nagbibigay ng impormasyon na ito ang libre. Ito ay smart farming. Imbakan, post-harvest. Bakit natin kailangang ibenta agad ang ating ani? Dahil wala tayong bodega o pasilidad sa pagpapatuyo, drying facilities. Kaya't ang pag-asa natin ay nakasalalay sa pagtatayo o pagkuha ng mga community dryer center na pag-aari ng kooperatiba. Kapag may bodega, tayo ang magdidesisyon kung kailan natin ilalabas ang produkto. Kapag matagal nating nailabas ang produkto sa merkado, mas mataas ang presyo. Pag-aaral ng value adding. Ito ang pinaka-importante. Sabi ko kanina, kailangan natin magdagdag ng halaga. Hindi lang palay ang produkto. Pwedeng gawing brown rice o rice coffee. Hindi lang saging ang produkto. Pwedeng gawing banana chips. Ang kaalaman sa packaging, sa paggawa ng brand, at sa pagbebenta ay ang bagong teknolohiya ng magsasaka. Ang lupa ang nagbibigay ng material, pero ang kaalaman natin ang nagpapataas ng kita. Dapat nating gamitin ang lakas ng social media. Ang aming panukala bilang mga estudyante ay ang Project Kata, Kalinga Agritech Advocates, na nagtuturo sa kooperatiba kung paano magbenta at mag-market online. Ang aming cellphone ay pwedeng maging aming palengke. Ang pag-asa ay nasa pagpapalit ng ating mentalidad. Mula sa pagiging taga-tanim lamang tayo ay magiging tagagawa ng produkto at taga-benta. Ang teknolohiya at kalaman ay ang daan. Sino ang magpapatuloy ng lahat ng ito? Siyempre, ang ating mga anak, ang mga kabataan. Alam nating mahirap. Marami sa mga magsasaka ngayon ay matatanda na. Ang kanilang mga anak ay nasa syudad o nasa ibang bansa. Bakit? Dahil nakikita nila ang hinaharap, ang pagod at ang utang ng kanilang magulang sa bukid. Ang tingin nila sa pagsasaka ay isang trabaho na walang kinabukasan. Kailangan nating baguhin ang pananaw na iyan at ibalik sila sa lupa. Paano? Ang pag-asa ng magsasaka ay dapat makita sa mga ginagawa ng mga magulang at ng mga kooperatiba ngayon. Kung nakita ng kabataan na kumikita ang kanilang magulang sa specialty coffee na binibenta online, hindi ba mas magiging interesado sila? Kung nakikita nila ang pagsasaka ay gumagamit ng mga drone para sa patubig o ng app para sa pagmomonitor ng lupa, ba't mas cool tignan ang pagsasaka? Ang pag-asa ay nasa ating mga kolehiyo at university. Hinihingi natin sa mga eskwelahan na idiretsyo ang pag-aaral sa bukid. Ang mga estudyanteng IT, business at agriculture ay dapat dalhin sa mga kooperatiba para magturo ng marketing at digital skills. Ito ang simple at mabisang paraan
para magamit ng lakas ng kabataan. Huwag nating pilitin ang ating mga anak na magsaka, kundi ipakita natin sa kanila na may kita, may dignidad at may inobasyon sa pagsasaka. Kapag nakikita ng kabataan na mayaman sa kaalaman at mayaman sa pera ang pagsasaka, sila mismo ang magpabalik sa lupa. Sila ang magdadala ng bagong dugo at bagong ideya sa ating agrikultura. Sila ang tunay na pag-asa. Mga kaibigan, mga kapwa ko Pilipino, tinalakay natin ang tatlong simpleng haligi ng pag-asa: dignidad, teknolohiya, at kabataan. Ang pag-asa ay hindi isang regalo na ibinigay sa atin ng iba. Ang pag-asa ay isang desisyon na gagawin natin. Desisyon na magkaroon ng dignidad sa ating ani. Desisyon na gamitin ang teknolohiya at kaalaman. At desisyon na hikayatin at bigyan ng lakas ang kabataan na bumalik sa ating lupa. Hinihingi ko sa inyo, simula ngayon, na ang suportahan natin ang ating mga kooperatiba. Huwag nating ipagbili ng mura ang ating pagod. Gamitin natin ang ating mga utak para maging mas matalino at mas kumita sa bukid. Kung magagawa natin ang tatlong haliging ito, nakikita ka natin ang pagbabago. Hindi na magiging simbolo ng kahirapan ang magsasaka, sa halip maging simbolo sila ng yaman at karunungan at pag-asa. Sa huli, tandaan natin ang simple at matibay na ang ating lupa ay hindi lang pinagkukunan ng pagkain. Ito ang pinagkukunan ng dignidad at ito ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Maraming salamat po at mabuhay ang magsasaka ng ating bayan.